Ngayon naman makakausap ulit natin si Konsihal, ayan, Benjamin Marlon Bandilaria ng Daet, Camarines Norte. Magandang umaga po, Konsi o Konsihal. Welcome po ulit sa ating program, Bombo Kiarliado pong muli from Bombo Radio Naga. Bati muna kayo, Sir Konsi, sa atin pong mga listeners and viewers. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Daet, sa lahat po ng mga taga-Camarines Norte, at syempre sa lahat po ng mga taga-Naga at lahat po ng naaabot ng Bombo Radio Naga sa buong Pilipinas. Pasensya na po kung tayo po medyo maingay dito, may mga hayop kayong maririnig dahil nandito po tayo sa aking simpleng bahay, simpleng kubo sa aking bakuran. And magandang umaga po sa inyong lahat. Alright po, yun. Napakaganda ng umaga, Konsi. Anyway, ito Konsi, pag-usapan natin kasi ito nga, nabasa ko dun sa inyong post and nakita ko rin sa social media na parang yun nga po, yung sa walang gutom program na yun nga mga bigas, nakita ko expired na pala nung November 2025 pa yung nakalagay sa expiration date. Ito, para sa paglilinaw lang, attorney, kumpirmado po ba talaga ng Sangguniang Bayan ng Daet na may pinamahaging bigas dito sa walang gutom program na yun nga po, expired na noong November 2025 pa yung mga bigas? Ilang sako or kilo yung apektado? O ilang sako o kilo yun, Konsi? At ilang pamilya yung nabigyan nun, Sir or Konsi? Opo, bilang paglilinaw po, una po sa lahat, ang LGU Daet po walang kinalaman sa proyekto pong ito dahil ito po ay national program. Ngunit dahil nagkaroon po ng pagtutulungan ang LGU at ang DSWD sa pamamahagi, ito po yung naging parte na trabaho ng LGU. Isa po sa naging problema namin dito sa aming bayan, inakala po ng mga taga-Daet na ito ay proyekto ng local government of Daet. Kaya nga po, kahit ang ating mayor, Rosano Valencia, nangamba po dahil napag-iisipan po tayo na bakit ganun yung ibinigay na bigas. Kasi ito pong bigas na ito, may nakalagay po na ginawa ito ng November 11, 2022 at nakalagay po ang expiry niya is 2025. Bagamat sabi po nila, wala naman talagang expiry or ang shelf life naman po ng bigas ay mahaba, pero depende daw po ito kung paano po ito i-stock. So ang nagiging problema lang po sa bigas, sa tagal po, yung pong kwalidad ng bigas ay pumapangit. So naninilaw, nagkakaamoy. So ito po yung naging problema natin dito sa ating bayan. Actually, kahit po sa hindi taga-Daet, may mga feedback po tayong nahingi sa ibang bayan po sa Camarines Norte na yun po yung naging reklamo nila. Actually, nung pinakaunang pamimigay po, mas pangit po talaga yung bigas at aminado naman po sila at nai-report din po yan ng aming MSW DO head ngayon, ang aming OIC na si Ma'am Riza, na talagang ipinabalik yung unang bigas kasi talagang hindi po maganda. Pero ito pong huli, dahil tayo po ay nakatanggap ng maraming reklamo na pag ito daw pa isinaing, may amoy. Kaya bilang tayo pa ay binigyan naman ng mandato, tayo po ay nagpatawag ng isang legislative inquiry, hindi po para siraan, kundi para magtanong. Ano po, so dahil po doon sa mga pangyayari, marami din pong nag-send ng mga resibo nung pong pinamahagi ng DSWD sa ating pinost at nakita po natin na mataas po ang presyo. Katulad po ng bigas, ito po ay pumapalo sa 60 pesos. Ang kilo po ng manok ay pumapalo sa 251 pesos. At syempre po, nagpatawag din tayo hindi lamang sa DSWD, inimbitahan po natin ang Department of Agriculture na kung saan sila po ang namamahala pagdating po sa pagbantay ng presyo ng mga ganyang klase produkto. Ganoon din po ang tinatawan ng DTI, ang aming pong Municipal Agriculture Office, ang aming pong MSWDO Office at ang buong 28th Council po ay nagkaroon po ng isang pagpupulong para po at least matanong kung ano po ba yung nangyari, bakit po may ganong expiry date yung sako po ng bigas. Opo. Ito, malaman lang namin, Konsi, kailan nyo po nalaman? At paano nyo po nalaman na meron palang ganito na pamamahagi sa walang gutom program na may expired na palang bigas? May nagreklamo bang beneficiary, Konsi? Nakita nyo po ba sa actual inspection? May mga nag-send po sa akin through PM. So tayo po nagtanong, nag-post po tayo at nabahala po tayo sa dami po
ng reaction. Nakita niyo naman po siguro yung post ko. And ang ginawa po natin, syempre mahirap po na maging one-sided tayo. So ginawa po natin, tayo po yung nag-ikot. Una po sa lahat, tinignan po natin yung bigas kung totoo ba na may amoy. At napatunayan ko din po yun at nakasend din po sa akin yung mga GC ng iba't ibang grupo na talagang yun po yung naging reklamo nila. At aminado naman po ang ating MSWDO na may amoy po talaga yung bigas. Pangalawa po, pagdating po sa presyo, hindi po tayo pwedeng magtsamba lang. So ang ginawa po natin, tayo po pumunta sa pamilyang bayan ng Daet, sa mga pribadong meat shop, sa mga talipapa, sa SM at kinumpara po natin kung magkano ba yung presyo po ng manok. Katulad po ng manok, ang range po dito sa amin sa Daet ay from 150, ang pinakamahal po is 180 to 200. Pero karamihan po is hanggang 180, yung po mga 200 pangilan-ngilan lang sa mga talipapa. Pero pagdating po sa DSWD, ito pa ay 251 pesos. At isa rin po sa naging reklamo namin, same amount katulad po ng dati, pero may mga nabawas po na mga produkto katulad po ng mantika, yung bihon, apple, pero ang sabi po sa amin ng DSWD ay nadagdagan naman daw po ito ng munggo na nagkakahalaga lang ng 90 pesos. Ay sabi ko po ay parang mali po at hindi ito sapat. Kaya tayo po nakipag-usap sa ating mayor at ikinatuwa po yan ni Mayor Ronnie Valencia na tayo ay magkaroon po ng pagpupulong ang ating pong inquiry para malinawan at makapagbigay po tayo ng suhestyon bilang tayo naman po ay taga-Daet, magbigay tayo ng suggestion na ano ba yung pwede nating gawin, ano po ba yung pwede nilang ibigay sa atin, kung papalitan po ba yung bigas o kung ano po bang pamamaraan para makabawi or hindi na po ito maulit. Opo, iyon. Ito, Consi, na-verify nyo na po ba na yung petsyang nabasa ko noon, November 2025, yun talaga yung expiration date o best before the date, Consi? May certification po ba kayo mula sa NFA or DOST, Consi? Actually, wala po silang ganun kasi ang pasabi po sa amin ng DSWD, ang una pong alam kasi namin from national po yung kanilang contractor. Tapos biglang nung huli po inamin na may pinagkuhaan daw po silang lokal sa isang bayan po sa Camarines Norte at ang sabi po nung isang kinatawan ng contractor na ako po ay nasaktan, nasabi niya ay natural lang daw po na may dilaw at ganun ang quality ng bigas dahil ito ay local rice. Doon po ako nasaktan dahil una po sa lahat ipinagmamalaki natin ng mga local farmers natin hindi lamang sa bayan ng Daet kundi sa buong Camarines Norte na kami po ay may maganda at may kalidad na bigas. Ngunit yung pong ibinigay nila, ipinamahagi po nila ay naninilaw at may amoy. Ibig sabihin po maaaring ito po ay luma at hindi rin po nila pwedeng ipagtanggi yung pong nakalagay na date dahil ang kanila pong dahilan sa amin ito daw po ay pagkakamali nung subcon sa kanila yung nag-supply na ang ginamit daw pong sako ng bigas ay luma. Ibig sabihin po dati ng sako, sa amin po hindi po kasi katanggap-tanggap yun. Bakit? May procurement po yan, may pondo po yan. Hindi po sila pwedeng gumamit lang ng lumang sako at yun ang gagamitin sa bagong kontrata po nila. Kaya nga po pumutok itong balitang ito dahil nakita po ng ating mga kababayan yung nakalagay po na date, na expiry date na November 2025. Diyan po talaga yung nagsimula. Kaya nga sabi po namin dapat ito ay hindi maulit. Pagamat sabi naman po ng taga DSWD na ito daw pong bigas na ito ay bagong muli. Eh sabi ko nga ay kung bagong muli bakit po may kulay na, bakit po may amoy na. So kami po ang nakiusap na lang kami sa kanila na sana po hindi maulit. Bagamat sabi rin po ng contractor, willing po silang palitan yung mga bigas kung konti pa lang yung bawas. Kaya lang po alam nyo ang ating mga kababayan, yung mga tinulungan po nila, talagang matindi yung pangailangan kaya nagamit na po nila yung bigas. Kaya lang sa amin po, sa Sangguniang Bayan ng 28th Council, sana po hindi na po ito maulit. Kaya nga po kami patuloy na magbabantay dahil itong programang ito po ay 3 taon. Imagine nyo po kung ganito po yung ipamimigay nila buwan-buwan. Kaawa-awa naman po yung mga maralitang mamamayan. Huwag na po sana nilang iparamdam yung matinding kahirapan nitong kanilang mga tinutulungan. Opo. Ito, malaman ko lang, Consi, may nai-report po ba na nagkasakit o nalason matapos makakain itong bigas?
Na-monitor po ba ito ng RHU o MHO ng DAET, yung mga beneficiary, Consi? Kagandahan naman po nito, wala naman po tayong ganong balita. Kaya lang ang naging problema lang po talaga yung amoy po ng bigas. Kasi alam niyo po, sabi nga po ng Department of Agriculture, yung presyo daw po na 60 pesos ay presyo na po ito ng premium rice or mga imported rice. Kaya nga po yun po yung ikinalulungkot natin at kinababahala na sana mabigyan naman ng maayos at kalidad na bigas. Kasi kaawa-awa naman po itong mga benepisyaryo na nagtitiis na may amoy po yung bigas, lalo po nung pinakauna nila na pamimigay talagang may sira, may bukbok, may buo-buo. Kaya po sana wag na po itong maulit dahil patuloy po tayong magbabantay. Opo, yun. Sa tingin nyo, Consi, sino po ba ang may kapabayaan or dapat na managot dito? Yung supplier, yung DSWD, NFA, sino kaya, sir or Consi? Actually po ang NFA po walang kinalaman dito, pero syempre una po sa lahat yung pong implementing agency. Yan po ang DSWD. Dahil sila naman po ang may kausap dun sa contractor nila sa national at yung national contractor nila, sabi may kausap daw po sa local. Bilang DSWD po ang namamahala, dapat yan po ay karapatan at obligasyon po nila na tingnan yung kalidad po ng kanilang ipinamimigay. Hindi po pwedeng bigay lang tayo ng bigay sa mga tao. Oo, tayo po yung tumutulong at kami po sa DAET sa Camarines Norte ay malaki po ang pasasalamat sa DSWD na kami po ay binigyan ng mga benepisyaryo. Pero kung ganito po yung mga ibinibigay, katulad pa ng sabi nila, yung itlog po hindi na buo yung kapulahan kasi nga po galing pa kung saan. Ang sa akin po, sana mabigyan po ng kalidad. Kaya nga po sa tulong rin po ng 28th Council, sa pumuno po ng aming Vice Mayor, ang ginawa po namin nung mag-usap-usap kami, isa po sa na-brought up, napakiusap lalo po ng aming Dr. Rio Binaperi ng Agriculture ng Municipal, na kung pwede naman pala makipag-coordinate yung national contractor sa local, ba't hindi na lang po humingi ng tulong doon sa ating mga local farmers. Alam niyo po ba na may 16 million budget per month di para sa probinsya ng Camarines Norte. At kung ito pong 16 million ay maibababa sa mga local farmers, ay mas maganda po, kung dito po iikot yung kaperahan na yan, malaking bagay po yan sa industriya ng local farmers ng Camarines Norte. Opo, iyon. So ito, Consi, sa pagkakaalam ko, nagpatawag kayo ng meeting regarding dito kumusta, Consi, yung naging turnout nung meeting or pag-uusap ninyo regarding dito? Ano po yung naging resulta, Consi? Una po sa lahat, ang nangyari po, pinagkumpara po natin. Actually, kuya, tayo po ay nagpadala din ng mga bigas na galing po doon sa ipinamahagi nila. So randomly, may nagbigay po sa atin galing sa ibang barangay at yung isa po galing pa sa isang barangay. At doon naman po nakita talaga na mandilaw na yung bigas at nagulat pa nga kami doon sa isang plastic, meron pong insekto na hindi po namin inaakala na meron pala. So ang pinaka naging buod po una sa lahat, yung presyo po nila mataas talaga kung ikukumpara po sa normal na kung iisipin natin ito po ay gobyerno. Dapat po makakakuha sila ng mga mas mura kasi bulk po yan maramihan po yung order nila na pinamimigay. Di ba po, sana makipag-usap sila katulad sa SM. Halimbawa, dahil mura po ang manok, halos lahat naman ng probinsya sa buong Pilipinas, may mga SM na malapit, magkano lang po ang manok dyan? Or maghanap po sila ng mga retailer na malalaking bigasan sa bawat probinsya dahil kung idedirekta po ito sa bawat DSWD provincial office, baka po mas marami tayong matulungan sa mga lokalidad po natin. So isa po yan, sana pag-usapan namin na sana mapakinggan po nila at isa pa po na sana hindi na po ito maulit. Actually po pagkatapos po nito tayo po nag-aaral din, tayo po gagawa ng sulat. Gusto rin po natin na makipag-dialogo sa ating magaling na Secretary ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian, na makita po nila yung mga ganitong problema, mapag-aralan po nila kung ano bang pwedeng solusyon, mapag-isipan po nila na baka naman pwedeng maibaba po ito sa mga local farmers natin para po matulungan nating kumita. Opo, iyon. Bukod dito at Consi sa pag-uusap or pag-meeting ninyo nung mga kinauukulan,
ano po yung yung parang ginawa na remedy ng LGU Diet matapos ninyong malaman na ganito pala yung sitwasyon, may mga expired na bigas na pala. Pinull out ba natin, sir or konse, yung bigas, pinalitan? May binigay ba tayong warning sa mga nakakain nung bigas na yon, konse? Ang MSWDO po sa pamuno ni Ma'am Riza ay nagpaikot naman po bara-barangay. Sabi ko nga po kanina, ang kagandahan naman po dito sa bigas hindi naman po siya delikadong kainin. Kumbaga, safe pa rin naman pong kainin. Yun nga lang po talaga yung problema dun sa amoy, dun sa kalidad, hindi po naayon dun sa presyo ng 60 pesos. Imagine nyo na lang po kung ibibigay na lang sa beneficiary yung 3,000, baka po mas marami pa po yung maibili nila. Opo, opo, yun. Ito, dahil dito, Konsi, nakipag-ugnayan na po ba kayo sa DSWD Region 5? O halimbawa kay Secretary Rex Gatchalian mismo tungkol dito? Ano po ang sagot nila, Konsi? Kakatapos pa lang po ng ating legislative inquiry, so tayo po ay naghahanda pa lang po ng sulat at plano po natin na baka po next week tayo po ay makikipag-ugnayan sa regional office at sa national na mapag-usapan po ito kasi maaring hindi lang po ito problema ng DAET o hindi lang po ito problema ng Camarines Norte, baka po nga dyan sa Camarines Sur yan din po ang marinig. Hindi lang po natin alam kung saan ang galing yung pinamigay na bigas, pero dito daw po sa Camarines Norte galing sa isang bayan dito sa amin, so maaring may pagkakaiba yung sitwasyon. Pero ang sa akin po, gusto ko pong marinig nila yung ating boses para hindi po ito maulit sa ibang bayan o probinsya. Okay po. Dito, para hindi na ito maulit, Konsi, ano po ba yung ire-recommend ninyo sa sistema ng distribution nitong walang gutom program? Dapat ba, Konsi, may LGU inspection muna bago i-release? Konsi? Actually, isa po sa recommendation po namin na kung pwede po ang national agent, ang pinaka-national office po, ma-designate o ihati-hati na lang po ito sa mga provincial office. Halimbawa po, kung gaano po kalaki yung pondo, hayaan na po sanang ibaba sa mga regional at sa regional po, hayaan makipag-usap sa mga provincial para po sila na lang yung mag-purchase doon po sa mga local farmers po natin. Kasi po, ang nangyayari, kung may malaki po tayong contractor sa national, syempre po, hindi natin maiiwasan na may kita po doon. Tapos ipapasabkon po sa mga provincial, nadodoble po ang patong. Tama po? Pero kung ang gagawin po ay directly na lang sa mga provincial, hati-hatiin katulad po yung nasabi po ng DSWD, may 16 million a month for Camarines Norte. Kung ibababa po yun ng direkta sa Camarines Norte, at hayaan pong sila ang mag-purchase dito, may procurement naman pong kaayusan, ibibiding po ng maayos, dapat po transparent ipapakita, baka po yung 3,000 ay mas marami-rami pong mabili. Dahil po isa po sa dahilan umano kung bakit daw po nabawasan yung aming mga item dahil malayo, dahil mahal ang gas. Di kung ang gagawin po ng DSWD ay sa mismong probinsya na bibili, hindi na po nila pwedeng idahilan yung biyahe. Tama po? Lalo po dito sa amin sa Camarines Norte, nalaman namin na local lang pala lahat produce. So ano pong magiging dahilan kung bakit binawasan yung aming mga item? At hindi naman po namin ikakatuwa na ilang item yung natanggal tapos idadahilan may nadagdag naman na munggo na worth 90 pesos. Parang hindi po tama. Napakamahal po nung presyo kung ikukumpara nyo po sa merkado. Opo, iyon. Ito, bago tayo magtapos, Konsi, ano po ang mensahe ninyo sa mga taga-DAET na nakatanggap at nakakain po nung sinasabing expired na bigas? And if ever may mangyari sa kanila, halimbawa, sumama yung pakiramdam, nagkasakit, saan po sila pwedeng lumapit, Konsi? Opo, una po sa lahat, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na kaya po tayo nagpatawag ng isang legislative inquiry dahil iniiwasan nga po natin na may mangyari po sa ating mga kababayan. Alam naman po natin na ito po ay safe pa naman pong kainin dahil ito naman po ay okay pa dahil ikot naman po ang MSWD. O kaya lang, isa po sa rason natin, yung mahal po
nung presyo niya na dapat po ay isang kalidad na bigas ang inyo pong matatanggap, kaya po tayo nag-ingay. At pangalawa po, syempre gusto rin po nating pagbigay alam, lalo po galing sa ating Mayor Rosano Valencia, na ang LGU Diet po ay walang kinalaman po dyan sa mga pagkontrata o pagbili kung saan man. Kumbaga, ang ginawa lang po ng LGU Diet ay tumulong po sa pamamahagi, sa pamamagitan po ng MSWDO. So, malinaw po yan. Ito po ay isang national project ng DSWD, hindi po LGU project. At syempre po, pangatlo, gusto ko rin po ipagbigay alam, hindi lamang po sa buong Kamnote, kundi sa Bayan ng Diet, na ang 28th Council, kami pong mga opisyal po ninyo ay handa pong magbantay, handa pong tumulong, at syempre maging boses po ninyo. Dahil ito pong pagsasalita po natin, pagpapatawag po natin ng legislative inquiry, ay boses po ito ng mga taong humingi sa atin ng saklolo, boses po ito ng mga taong nagsumbong sa atin. At bilang tayo po ay binigyan ng mandato na ipagtanggol ang mga kababayan natin, tayo po ay naging boses lamang. At kami po, inuulit namin, kami po ay sobrang pasasalamat sa DSWD na marami pa rin po ang nabigyan sa amin ng benepisyo. Ngunit sana po, wag na pong maulit yung ganitong mga pangyayari at maisaayos na po natin ito.